Isa na namang dalagang walang awang ginahasa at pinatay sa Toledo City, Cebu. Matapos na mawala ng 8 araw, ay natagpuan ang naaagnas niyang katawan na nakatali sa isang punong kahoy sa gitna ng kagubatan. Ang nakakagulat sa lahat, ang suspect na sinasabing responsible sa sinapit nito ay hindi na ibang tao sa kanilang pamilya. Dahil tiyuhin pa ito ng biktima, pinsan ng kanyang ina. Sino namang maghihinala na ang taong pinagkakatiwalaan at kasama din nilang naghanap sa kanya ay ang siya palang walang pusong tao na may kagagawan ng kanyang pagkawala. Parang kailan lang ay masaya siyang pinapanood ng marami habang nagsasayaw sa gitna ng kalsada ng Toledo City, nakasuot ng kulay puting gown at umiindak sa musika. Siya si Crystal Joy Lagaras Abarquez, isang mabait, masiyahin at malambing na anak. Ganyan ilarawan ng kanyang mga magulang si Crystal Joy o mas kilala nila sa tawag na Joy Joy. Pangalawa si Joy Joy sa 3 magkakapatid na pawang mga babae. Lumaki si Crystal Joy sa pagmamahal at pag-aalaga ng mga magulang. Dahil nga puro babae, ay ganun na lang ang pag-iingat ng kanyang ina sa kanilang 3. Lalo na nga at kabi-kabila ang mga balita ng pagpatay at panggagahasa ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Isang araw noong February 11, 2026, araw ng Miyerkules, inaasahan ng ina ni Joy Joy na nasa bahay na siya bago ang alas 5 ng hapon. Pero walang Crystal Joy ang umuwi. Nag-alala na ang kanyang ina, kaya naman sinimulan na siya nitong i-chat at tawagan. Subalit hindi nila ito makontak. Isang bagay ang hinding-hindi ginawa ni Joy Joy, ang umuwi ng gabi at hindi nagpapaalam sa kanyang mama. Mas nag-alala pa ang pamilya nang unti-unti nang manaig ang dilim sa liwanag ng araw. Kaya naman nagsimula na silang maghanap. Pinuntahan nila ang mga maaaring puntahan ni Joy Joy sa Toledo City. Subalit wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang dalaga. Dahil dito ay humingi na sila ng tulong sa kinauukulan. Maging sa social media ay nagsimula ng manawagan ng pamilya. Mabilis na kumalat ang larawan ni Crystal Joy kasama ang mga titik na missing person alert. Ipinaskil din ng pamilya at mga kaibigan ni Crystal Joy ang kanyang larawan sa iba't ibang establishments, mga poste, sasakyan sa buong Toledo City. Nagbabakasakali ang pamilya na sa ganitong paraan ay malalaman nila kung nasaan ang dalaga. Kasunod dito ay nag-offer din ng 10,000 pesos na reward money ang pamahalaan ng Toledo City sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dalaga. Subalit lumipas ang araw at bigo pa rin ang pamilya na matagpuan siya. Nang magsimula ang mga pulis sa investigasyon tungkol sa pagkawala ni Crystal Joy ay ilang CCTV footages ang kanilang nakalap, kung saan huling nakita ang dalaga na naglalakad suot-suot ang kulay birding damit at itim na pajama na may lining na puti. Naglalakad ito at kitang-kita na abala ito sa kanyang cellphone. Huli siyang nakita sa Planta Poblacion, Toledo City. Lumipas ang isang araw, 2, 3, hanggang noong February 19, 2026, 8 araw matapos ang misteryosong pagkawala ng dalaga, ay muling nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Toledo City. Sa pagkakataong ito, base sa tawag, ay may natagpo ang naaagnas ng katawan sa masukal na bahagi ng gubat sa Sitio Paho, Barangay Ibo, Toledo City. 3 hanggang 5 kilometro ang layo mula sa Barangay Poblacion. Nang matanggap ang report ay agad na nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Toledo Police at sa masukal na bahagi ng kakahuyan ay nakumpirma nila ang report. Dahil mula sa isang puno ay nakita nila ang naaagnas ng katawan ng isang babae na hindi na makilala dahil nasa advanced stage of decomposition na ito. Ayon sa salaysay ng testigo na nakakita sa katawan, pasado alas 3 ng hapon, may ginagawa siya sa kusina ng kanyang bahay nang marinig niya ang walang tigil na pagtahol ng kanyang alagang aso.
Nang lapitan niya ito ay agad siyang nakaamoy ng tila nabubulok na hayop at nang hanapin niya ay nakita niya ang isang paa ng tao. Nang sundan niya ang alagang aso ay doon na niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakatali ito sa puno at naaagnas na ang katawan. Nang mga panahon na iyon ay puspusan ang paghahanap nila sa nawawalang si Crystal Joy Lagaras Abarquez. Kaya naman agad nilang tinawagan ng pamilya ng dalaga. At dito ay kinumpirma nila na ang katawan ay ang nawawalang si Crystal Joy. Positibong kinilala ng kanyang ina ang biktima dahil sa kanyang suot na kwintas, braces, tsinelas at mga damit. Maliban sa gamit ng biktima at kanyang katawan ay may ilang bagay pa na natagpuan sa lugar na hinihinalang gamit ng suspect. Ito ay ang foil at posporo na sinasabing ginagamit ng mga taong gumagamit ng iligal na gamot. Kaya naman isa lang ang agad na tumatak sa isip ng mga investigador. Kung sino man ang suspect na gumawa nito ay lulong sa pinagbabawal na gamot. Ano kaya ang nangyari kay Crystal Joy at sino ang salarin? Dahil sa pagkakatagpo sa katawan, ang kaso na dati ay paghahanap lamang sa isang nawawalang dalaga ay nag-iba. Sa pagkakataong ito ay mag-iimbestiga na sila tungkol sa pagpatay sa isang dalaga. At kailangan nilang madaliin dahil sigurado silang ang suspect ay nasa paligid lang at malayang nakakapaglibot at kailangan nila itong maaresto bago pa ito may mabiktima ulit na isang inosente. Muling binalikan ng mga pulis sa mga huling araw na nakita si Crystal Joy. Sigurado ang PNP na mayroon silang nakaligtaan. At hindi nga sila nagkamali. Dahil sa pagkakataong ito, isang kuha ng CCTV mula sa isang private property ang nakapagbigay linaw sa kaso. Sa nasabing footage, ang kanina ay nakikitang naglalakad na dalaga ay nakitang angkas na ng isang lalaki sa isang motorsiklo. Bagamat nakatalikod ang lalaki ay malinaw naman na nakita ang motor na gamit-gamit nito. Kaya naman agad na nakilala ang lalaki at nagulat ang lahat dahil ang lalaking nagmamaneho ng motorsiklo ay tiyuhin pa ng biktima. Ang suspect ay kinilalang si Ruel Lagara Filipeña Jr. Hindi na ito iba sa pamilya dahil pinsan ito ng ina ni Crystal Joy. Ang lolo ng suspect ay kapatid ng lolo ng biktima. Ayon sa ina ni Crystal, mula nang mawala ang anak ay kasama na nila si Ruel na naghahanap sa dalaga. Sa katunayan, isang araw matapos ang pagkawala ni Crystal Joy ay nakatanggap pa siya ng text message mula sa suspect. Nagtatanong ito kung nakauwi na ba ang kanyang anak. Personal din itong tumulong at sumama sa mga ginawa nilang search operation. February 16, 2026, 5 araw makalipas ang pagkawala ng kanyang anak, ay muli itong nagpadala ng voice message sa kanya. Sinabi nito sa kanilang wika na naaawa ito sa kanila. Tumutulong umano siya sa paghahanap at na-check at naikot na nila ang lahat ng lugar sa Toledo City pero hindi nila makita si Inday Joyjoy. Ayon pa sa kanya ay malimit ang suspect sa bahay nila. May mga pagkakataon din na pinatulog nila ito sa kanilang bahay. Nagtitiwala sila dito dahil sa kamag-anak nila ito at wala silang naisip na may balak itong masama sa kanyang anak. Maliban sa impormasyon na binigay ng ina ng biktima, ay nalaman ng PNP na si Ruel ay may ka-live-in partner na nagtatrabaho sa ibang bansa at may 2 itong mga anak. Nalaman din nila na ang suspect ay dati nang sinampahan ng kasong pang-aabuso pero na-dismiss ang kaso. Base sa report ay dinala ng suspect ang dalaga sa masukal na bahagi na iyon ng Sitio Paho, Barangay Ibo, Toledo City, Cebu. Naniniwala ang PNP na ginahasan nito ang biktima bago niya ito pinatay. Kinumpirma din nila na ang suspect ay positibong gumamit ng iligal na gamot nang gawin niya ang krimen. Gamit ang mga ebidensya ay inaresto ang suspect at sinampahan na ng patong-patong na kaso, kabilang na dito ang panggagahasa at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Toledo City. Sa ngayon, ang suspect na si Ruel ay nasa pangangalaga pa rin ng Toledo City PNP habang naghihintay ng paglilitis.
Muli dahil sa pangyayari ay nanawagan ng PNP sa publiko na lubos na mag-ingat lalo na ang mga kababaihan. Huwag basta-basta magtitiwala sa kahit na sino tulad ng nangyari kay Crystal Joy at sa iba pang maraming naging biktima ng kanilang kasariling mga kadugo, kamag-anak at kapamilya. Ang kaso ng pagkamatay ni Crystal Joy ay nagpapaalala sa lahat na kailangan nating mag-ingat at huwag basta-basta magtitiwala kanino man. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.